mga kababayan. Daming DDS na in love kay Martin Romualdez. Ba't nila hahanapin? Wala naman kaso si Romualdez. Yun nga ang problema eh. Hanap sila ng hanap kay Romualdez. 'Di ba? Wala namang kaso. Speaking of Romualdez, mga kababayan, hinahanap niyo si Romualdez, dito tayo. Nahanap niyo si Romualdez, pues, dito tayo. Ito mga kababayan, ang sunod nating pag-uusapan, nako, parang sasakit ang ulo ng mga DDS nito. Sasakit ang ulo ng mga DDS. Bakit? Kasi po mga kababayan, si Marcoleta, si Marcoleta po, ayun, na-praise na ang idol ko. Anong na-praise? Hindi naman Anong na-praise? Hindi naman Alam mo, Ma'am Alicia, sa cellphone mo yan. Alam niyo mga kababayan, ito po ang katunayan. Pakinggan niyo po. Marcoleta, haharap sa ethics complaint. Haharap sa ethics complaint si Marcoleta. Pakinggan niyo po, mga kababayan. Ito po nang makita niyo po. Naku po mga kababayan, Diyos ko po. Ito. Panoorin natin yung pagharap ni Marcoleta sa ethics complaint, mga kababayan. Diyos ko po. Hala, Diyos ko, Marcoleta. Marcoleta, ethics complaint. Naku, alam nyo, sa totoo lang, si Marcoleta. Natatawa ako, mga kababayan, bakit? Ito siya. Noong nanalo siya pagka-senador, chairperson, Blue Ribbon Committee chairperson, nakalaan lang ang halos isang buwan, wala nga ata isang buwan pinalitan. Diba? Tapos ngayon, wala pang isang taon pagka-senador, matatanggal. Nako, ito maiba tayo dahil nga medyo kulang na tayo sa oras, kuya. Maiba ako dahil nga ito nagkaroon, lumabas kahapon yung desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke yung limit ni Orly Guteza. Nako, Marcoleta, peke daw. Peke daw Marcoleta, ang notaryo ni tawag dito ni Orly Guteza. Diyos ko po, mga kababayan. Mga kababayan, kung nagdikit-dikit tayo kasi ang daming nagko-comment, naglalag daw tayo. Pagkakalam ko, wala namang lag dito, malakas ng internet ko, full na full nga Diba? Naku po mga kababayan, ito na nga ang problema ngayon. So ayun, mga kababayan, napag-alaman sa tawag dito sa investigasyon ng Manila sa trial court, ay peke ang notaryo ni Orly Guteza. Ulitin ko mga kababayan. So peke ang notaryo, pero bakit hinahayaan ni Marcoleta? Bakit hinahayaan ni Marcoleta na magsalita itong si Orly Guteza sa Senado hearing na peke naman ang notaryo? Hindi ba ito napansin ni Marcoleta or gusto lang talaga ni Marcoleta ang mamahamak? Diba? So ngayon mga kababayan, ito po ang kakaharapin ng affidavit ni Orly Guteza. Ano po bang pananagutan din ng mga senador na nagdala sa kanya doon sa Blue Ribbon? Well, ang sabi ni Senator Ping, chinek daw niya yung CCTV ng Senate and nakita niya na si Orly Guteza was facilitated or ushered in to the Senate by the office staff of Senator Marcoleta. Patay! Pumasok sa office ni Senator Marcoleta 8:27 a.m. and then 30 minutes naglagi doon or namalagi doon. Before pumunta sa plenary, nakinig pa sa unang testimony ni Roberto Bernardo and Henry Alcantara bago siya nasalang. So, pa some point dyan, ang connection talaga dyan, si Senator Marcoleta. Patay! Is incumbent on Senator Marcoleta to answer. Bakit taas ang level of cooperation or collaboration ni Senator Marcoleta ng witness, bakit hindi niya ma-produce ulit ngayon? Hindi naman daw
unsafe eh. Wala namang security issues. Sabi ni Mike Defensor, safe naman daw. Pero bakit hindi ulit lumutang? Ayan. Safe naman daw. Ang tanong, bakit hindi kayang papuntahin ni Marcoleta? Eh si Mike Defensor nga nagsabi na si Orly Gutesa nasa kamay ng Marines, Philippine Marines. Safe si Orly Gutesa. Wala namang papatay niyan. Sinong papatay niyan? Kahit si Janet Napoles nga, naka-helmet na lahat-lahat, naka-bulletproof na. Hindi naman pinatay. Tapos si Orly Gutesa, ayaw nyo ilabas kasi papatayin. Eh di kung ayaw nyo ilabas, eh di i-video call ninyo or di kaya tawag doon, di ba may tawag yan mga kababayan? Yung ano ba yun? Yung nasa video lang siya, kung hindi siya pwedeng palabasin, no? Naka-video lang habang naka-hearing. Kung talagang siya, talaga ang naggawa ng script, 'di ba? Zoom, parang Zoom meeting. Kung ayaw niyong iharap, bakit ayaw niyong ipakita? Yan ang problema ngayon, Marcoleta. Kasi ulitin ko mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS. Hanggat hindi ninyo ilabas si Orly Gutesa, si Marcoleta ang mababakbakan dyan. Mawalan ng power si Marcoleta o virtual ang tawag dyan. Si Marcoleta ang mawalan ng power dyan. Si Marcoleta ang manlilintikan dyan. Yun ang totoo. Di ba? Safe naman daw. Pero bakit hindi ulit lumutang? So may pananagutan, tingin nyo, bukod doon sa ethics complaint, pwede ba siyang makasuhan sa labas? Well, yung ethics complaint would include yung mga potential liabilities niya, no? I'm not saying he will be automatically held liable for that. Merong use of falsified documents. Hindi siya yung nagpa-falsely authorize, pero since si Marcoleta ang quote-unquote gumamit na i-present yung witness, he can be liable for use. Nako, patay. Kasi si Marcoleta nga naman ang nagdala. Si Marcoleta din ang namimilit dyan. At nga nila, nako, kung ipakita ko sa inyo ngayon yung mga nagkukuts-kuts sa likod ni Erwin Tulfo habang tinatanong si Marcoleta, si Orly Gutesa. Ito ipakita ko sa inyo ito yung mga kinukuts-kuts ito, malalaman naman natin dito. Wait lang. Tignan ninyo ayan ito. Siya po yun. Marcoleta. Hindi ka na kinukontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Ano mo nalaman na hindi ka kinukontak, hindi mo na sila makontak, eh ngayon ka lang lumabas dito. Bakit pinento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? Okay. No, Your Honor. Gumaganon. Paano nila na... Diba? Siya po yan. Si Kimbo. Kimbo ba apelido na? Hindi ka na kinukontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Ano mo nalaman na hindi ka kinukontak, hindi mo na sila makontak, eh ngayon ka lang lumabas dito. Bakit pinento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila na... Diba? May mga nagkukuts-kuts kasi. Tapos mapag-alaman natin na ito pala si Attorney Rodolfo Noel Esquembo, Director General ng Blue Ribbon Oversight Office Management. Siya yung mga gumagalaw-galaw doon sa likod ng interview kay Orly Gutesa. So ano yun? Ano ang explain ni Attorney Kimbo doon na tinanong siya ilang beses, gumaganon yung kamay? 3. Tapos, nakontak mo ba? Gumaganon-ganon, hindi. So anong explanation nun? Ano yun? Habit na yun ni Attorney Kimbo? Habit na niya yun na biglang gaganon yung 3 daliri, tugma doon sa sagot ni Gutesa? Tapos, habit na ba niya yun yung gaganon kung sasagot ba oo o hindi? Diba? Kaya nga, di ba, Ma'am Raven, may nagsisinyas-sinyas, kumbaga, kaya po siya almost 30 minutes doon siguro sa loob ng opisina ni Marcoleta kasi binibriefing nila. Di ba? Ano yun, nagaganon ka doon, nag-iipilipsi ka, tapos gaganon yung 3 daliri mo bigla habang tinatanong ni Erwin Tulfo. Diba? Yan ang problema ngayon, mga kababayan. Kasi nga, ang mali lang nila, may mga video kasi. Diba? Tapos nataon sa mga tanong. Kaya nga, diba, Ma'am Iris Joy, ano yun, biglang umunat lang yung daliri.
Tapos nagkataon na na-shoot doon 3 ang ginanon. Tapos habang tinatanong, oh, bakit hindi mo na sila nakausap? Hindi mo na ba talaga sila nakausap? Tapos biglang gaganon. Ano, nagkataon lang din na yumuko siyang ganon. Hindi naman siya ang tinanong ni Tulfo. Bakit siya yung gaganon? Sabi ko sa inyo mga kababayan, bini-briefing nga. Ngayon, ang problema, si Marcoleta ang malilintikan dyan. Yeah? Kasi siya ang nag-represent niyan. Hanggat hindi nila ilabas yan, yeah? Si Marcoleta pa rin. Can be liable for use of a falsified document, incriminating innocent persons kung talagang hindi pala totoo yung affidavit. There are other cases na pwedeng i-file, but an ethics complaint is the best way to resolve that. Saan, kung maghuhulaan tayo, saan galing yung yung statement na binasa ni Gutesa? Sino kaya nag-produce nun? I also don't want to speculate, but I agree that it seems suspicious na hindi talaga organic kay Orly Gutesa yung Diba? Na hindi organic at hindi galing kay Orly Gutesa yun. Kasi kahit nga si Boying Rimulya na nandoon mismo, nagtataka. Tingnan ninyo mga kababayan. Ito si Boying Rimulya. Ito Boying. Reaction. Reaction kay Gutesa. Tingnan ninyo pakinggan ninyo reaksyon ni Boying kay Gutesa, mga kababayan. Kayo na po ang magbasa. Kaya nga pati si Henry Alcantara Bawat umaga, nagre-report ako Ah. sa PGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing Diba? may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Kita nyo, kahit nga si Henry Alcantara gumaganon. Bakit hindi? Parang nagbasa ka na, tas sa isip mo galing yan, pero hindi mo alam yung binabasa mo. Parang hindi match yung, alam mo yung nagbasa ka, itong kahit ako sa totoo lang mga kababayan, gumawa ako ng live ngayon. Gumawa ako ng script kung paano unahin 1, 2, 3, 4, anong minuto nag-start, anong minuto matapos, di ba? Siyempre, alam ko yan kasi ako gumawa at sa utak ko galing yan. Kaya kahit babalik-balik-tarin mo yung notebook na listahan, memorize ko yan. Kahit sabihin ko yan, number 1, Marcoleta or Gutesa. Alam nyo ba kung bakit? Si Marcoleta daw ay mahaharap sa kasong ethics complaint. Kasi ako gumawa, galing sa utak ko Pero kung ibang tao ang gumawa niyan, tutukan mo talaga yan. Di ba, Ma'am Margos Filinia? Maraming salamat po, ma'am, sa yung super sticker. Thank you so much po. Di ba? Malalaman mo yung tao na hindi galing sa kanya kasi magtataka ka. Bakit hindi niya alam? Kasi kung ikaw, alam mo yung sinasabi mo at gagawa ka dyan ng affidavit, makikita mo lang yung unahan, halimbawa, number 1. Title pa lang, alam mo na yung sunod. Di ba? Halimbawa, gagawa ka. Number 1, naghatid ako ng pera. Number 2, si Romualdez. Number 3, si Saldico. Number 4, 4 na maleta. Number 5, ito yung street. Kahit hindi mo na tignan yung number 1, pag sinabing Saldico, alam nyo ba na si Saldico ganito, ganyan? Kasi ikaw yung ikaw yung nag-act. Ikaw yung idabit. Lagyan mo na ang label. Kahit nga lagyan mo number 1, Saldico. Kahit wala nang label yun, pangalan lang Saldico, alam mo na kung ilang pera ang hinatid mo doon, ilang maleta. Kasi Saldico, alam mo na. May Romualdez, saang bahay. Malalaman mo yun, bakit kailangan mo pang basahin? At nagkakamali ka pang magbasa, nalilito ka pa. Diba? Oo, nalilito ka pa. Sa madaling salita, halatang halata, nagawa nga lang at hindi galing kay Gutesa. Gawa yun nila Marcoleta. Yun. Sabi nga mismo ng attorney, suspicious. Diba? Seems suspicious na hindi talaga organic kay Orly Gutesa yung binasa niya. Na wala kang isiskip Kunwari ako witness ako, hindi lawyer. Kung witness ako, kung ako talaga gumawa niyan, mababasa ko yan lahat kasi alam ko na, hindi ako nabasa. Ako babalik. Pero kailangan may iba pang tao magsabi, may hindi ka binasang paragraph. Parang kaduda-duda. Diba? Kung ikaw ang gumawa, talagang
Kahit hindi mo na basahin yung 1 to 20, kahit i-summarize mo lang yon, at least alam mo na kasi ikaw yung gumawa, ikaw yung nag-act, ikaw yung mismong witness eh. Ikaw yung nandun. Di ba? Kahit yung 1 to 20, bakit kailangan ka pang, yung number 20, hindi mo pa binasa, nakakalimutan mo. Ha? Parang mas may alam pa si Marcoleta kaysa doon sa witness eh. Di ba? Bakit kailangan, at bakit merong kopya si Marcoleta? Tanong ko lang, bakit may kopya si Marcoleta ng affidavit ni Orly Gutesa? Natural ba talaga yon, mga kababayan? Ha? Natural ba talaga yun ang affidavit ng witness? Kailangan may hawak din ang mga senador? So, imposible na hawak ni Marcoleta ang kopya at hawak ni Orly Gutesa ang affidavit din. So, imposible hindi napansin ni Marcoleta na fake. Diba? Mommy Ann, maraming salamat po sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mabibisto at mabibisto talaga yan. So ito pa, mga kababayan, continue. Isang paragraph, parang ano yun, kaduda-duda. Hindi, tsaka kung pupunahin mo, di ba? Kung pupunahin mo, sinita ni Marcoleta na may nilalagpasan ka eh. Pero bakit si Marcoleta lang ang nakapuna? Ayun. Di ba? Naku, sayang, wala na tayong gano'n oras. At huwag daw magdagdag. Diba? Sige, tanong ko. Ulitin ko yung tanong ko. Halimbawa, mga kababayan, may witness. Tapos kayo na mga committee dyan, Blue Ribbon Committee, kailangan ba may kopya kayo? Ha? Kasi halimbawa, nandun si Orly Gutesa, nagsasalaysay siya, nag-statement siya, naglitanya siya. Tapos kung sino ang miyembro ng Blue Ribbon Committee, halimbawa, nandun si Jinggoy, si Bato, si Marcoleta, si Erwin Tulfo, halimbawa, may kopya silang lahat doon. Kung ano ang sinabi ni Gutesa, si Marcoleta lang ang nakapuna. Bakit hindi pinuna ni Tulfo? Bakit hindi pinuna ni Jinggoy? Diba? So bakit si Marcoleta lang ang nakakapuna? So ibig sabihin ba sinubaybayan talaga ni Marcoleta yung mga sinasabi? Sinusundan talaga niya? Keme? Di ba? At bakit mas alert pa si Marcoleta magbasa ng script, di ba? Or yung affidavit, kaysa doon sa ibang senador. Alam niyo, minsan nakakapagtaka nga. Tapos makikita mo pa sa likod ni Erwin Tulfo, may gumaganon-ganon. May gumaganon pa. Tapos meron pang, parang tanga lang, di ba? Di ba, Ma'am Emalyn Castellano? Makikita mo pa. Alam mo ba, dati ka palang ni Marines, ilang beses mo yan. Gumaganon pa yung kamay. Di ba, may gumaganon pa kamay. Tuwatayo, may daliri eh. Di ba? Tapos, ilang beses kayo hindi nakita, hindi mo na ba sila nakakausap? Bigla pang gaganon, Kita nyo yan? Saan kayo nakakita ng hearing na may coach sa likod? Akala nyo bata nag-ano eh. Alam nyo yung bata, mga kababayan, pag sumayaw sa stage, di ba? Ta-na-na-na-na-na-na-na, papiring ng papiring, di ba? Gawa ganon yung bata. Ang kamay dito, tapos nanay doon sa harap. Di ba? Gumaganon-ganon, Tan-daran-daran-daran-daran. May coach sa likod para alam yung action. Putang ina, galing-galing. Di ba? Tapos, nakakapagtaka lang Bakit? Mismo sa likod talaga naka-starring si Lolo Ay nako. Tapos, ito pa mga kababayan. Hindi nila mailabas-labas si Gutesa. Ngayon, ito mga kababayan, hindi nila malabas-labas si Gutesa. Pero, ito ito ang sagot mga kababayan. Ito Sinabi mismo, ito po, sa Pilipinas Today. Ito mga kababayan Pilipinas Tonight pala, Pilipinas Today. Pilipinas Tonight, ito po, nakalagay,
News update, Gutesa nasa kustodiya ng PH Marines. Sabi ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor yan ha. Basahin ko lang. Nasa kustodiya umano ng Philippine Marines ang retired Marine soldier na si Orly Gutesa ayon kay dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Defensor sa panayam sa kanya ng One News, nasa kasalukuyang Marines compound si Gutesa na ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon hearing kung saan isiniwalat ng dating Marine soldier na nagdala umano siya ng pera para sa ilang kongresista. So, ngayon, kung si Gutesa ay nasa kustodiya ng mga Marines, bakit hindi nila maihaharap-harap? Bakit hindi nila ipapakita? Diba? Yan ang tanong ngayon. So, kung nasa safe custody ng Marines si Gutesa, so kung umattend pala si Romualdez sa Senado, makaka-attend si Gutesa kasi kahit man tawag dito, back-upan or, di ba, kahit pupunta yan 1,000 Marines, imposible namang may papatay pa dyan, putang ina. Ano yan? Si PBBM nga, pumupunta ng Davao na maraming galit sa Davao, hindi nga pinatay eh. Di ba? Tapos si Gutesa, papatayin? Ano yun? Di ba? Kita nyo yan? Hindi nyo iharap kasi delikado ang buhay. Pero ang sabi naman ni Mike Defensor, okay naman siya. Safe naman siya doon. Sa Marines, custody siya. Di back-upan ninyo, iskurtan ninyo ng 1,000 Marines, ibalot ninyo ng bakal, tapos dyan nyo nabuksan pagpasok sa loob ng Senado. Si PBBM nga, ilan lang bodyguard? 5, 3 nga lang katabi niya. 3, 4, 5. Hindi naman namamatay. Yan, mas maraming galit kay PBBM na ultimo mga retired general galit sa kanya. Kaysa naman kay Gutesa, si Romualdez lang, di umano ang galit. Samantalang si PBBM na halos yung mga retired general na kumakasa at nanawagan ng kudita. Hindi naman pinatay si PBBM. Samantalang si Gutesa na nagsalita ka lang about kay Romualdez, tatakot na kayo. Di back-upan ninyo, iskurtan ninyo ng 1,000 Marines. Sa Senado, iharap ninyo kay Romualdez. Para matanong ni Romualdez kung totoo ba. Saan yan? Paano? Kailan? Anong street? Asan yung CCTV-ng patunay? Asan yung logbook? Kasi ganun yan eh. Ganun yan, mga kababayan. So, ang problema dyan, kung hindi ninyo i-attend yan, ibig sabihin, pinoprotektahan ninyo si Gutesa. Sa madaling salita, patay si Marcoleta. Dikit siya dyan. At mismo sinabi ni Mike Defensor, nasa mabuting kalagayan at nasa kustodiya ng Philippine Marines. So, ibig sabihin, i-present nyo. Abangan natin yan mga kababayan. November 14, abangan natin. November 14, ang hearing na pasabog ni Lacson na dadalhin daw niya ang isang special surprise witness na walang iba kundi si Martin Romualdez. Diba? Isakainin niyo sa tangke. Yung katulad sa sinakyan ni Sarah nung nangangampanya si Sarah, diba? May bulletproof car siya. Isakay niyo dun. Diba? So, yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon ngayon.